Sinabi po ng Panginoon na kakatagpuin niya ang lahat-lahat ng mga pangangailangan mo. Sabi that there will, those who give to the poor will lack nothing. Siya po nagbibigay sa mahirap ay hindi po kailanman kukulangin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na kukulangin, kapatid. Okay, kaya po kaya if you are generous with what I gave you, sabi po ng Panginoon, I will meet all your needs financially, physically, and even spiritually. Amen? Praise God. Sige po, tayo po natin tumayo. Let's all stand up. Let's continue to declare who we are in Christ. Sige po, sabay-sabay po natin i-declare na malakas. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, we just want to thank you for you always hear us. Maraming salamat, Panginoon, as we continue, Lord God, to worship, as we continue, Lord God, to study your word. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy na tumanim sa aming mga puso't isipan upang aming po ikapamuhay. Ito po'y mamunga at ikaw lamang mabigyan ng kaluwalhatian. Father God, we continue to give us more insights, more excitement, and more encouragement, and help us, Lord God, to increase our faith more and more as we come closer and closer to you each day. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Sige po, palakpakan mo na si Lord. Hallelujah, yung palakpak ng gising, okay? Yung palakpak ng ayaw matulog, okay? Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Alam niyo po, natutuwa po ako sa ating pong mga overnight na kahit na pagod sa trabaho, naririto pa rin sila. Amen. Pilit binubuklat yung kanila pong mga mata. Okay? Dahil ayaw mo nilang makatulog sa ating pong gawain. Amen. And I always praying for you na bigyan kayo palagi ng strength, bigyan kayo palagi ng favor. Okay? Na kahit saan man kayo naroon. Okay? Kaya po, today po, pag-usapan po natin is about, we are starting a new series about the Holy Spirit. Napakahalaga po na pag-usapan po natin ang Holy Spirit. He is the third person of the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At sa iba pong mga churches, I just hope and pray na kung paano po natin siya pinag-uusapan sa church na ito, ganun din po pag-usapan po siya sa marami pa pong churches na sa ating pong mundo. Ano po? Kasi po, it's very, very important. Wala po tayong kapangyarihan kung wala po tayong banal na Santong Espiritu. Wala po tayong karapatan na magpuri sa ating pong Diyos kung wala po tayong banal na Santong Espiritu. And then, ang pamumuhay ng may katuwiran, pamumuhay ng may kabanalan ay imposible kung wala tayong banal na Santong Espiritu. Ang buhay mo ay hindi susulong kung wala kang banal na Santong Espiritu. Hindi ka makakarating ng langit kung wala kang banal na Santong Espiritu. Kaya it's very, very important for us to talk about the Holy Spirit and be empowered by the Holy Spirit. Why? To reach the fullness of our destiny. Upang marating po natin ang ating pong magandang kinabukasan at ang ating pong magandang destinasyon sa ating pong
destination na nais ng Panginoon na marating po ng bawat sa atin. So let's talk about something about empowered by the Holy Spirit. Sabi mo nga sa mo, I'm empowered by the Holy Spirit. Okay? Because we need to be empowered by the Holy Spirit. Bakit po? Because we cannot succeed in life without the power of the Holy Spirit. Okay? Sabi po doon sa sa Zechariah 4:6, ano po? Sabi doon, you will not succeed by your own strength or power, but by my Spirit, says the Lord. Tayo po ay maaari lamang pong maging matagumpay sa buhay sa pamamagitan, hindi po ng karunungan mo, hindi ng karunungan mo, hindi ng kaalaman mo, hindi ng abilidad mo, hindi na napag-aralan mo, kundi dahil lamang sa Espiritu ng Diyos sa bawat po sa atin. Amen? So who is the Holy Spirit? Why the Holy Spirit is important in our world today? Bakit po ba napakahalaga ng Banal na Santong Espiritu sa ating pong mundo? Because He convicts the world of sin. Siya po yung nagbibigay po sa atin ng conviction kung mali na yung atin pong mga ginagawa. Okay? Ano nyo po ba na minsan nakakala ninyo tama, yung noon po, hindi ba po kayo nakakakilala, nakakala ninyo tama yung inyo pong ginagawa pero mali naman po pala. Okay? Sino po yung mga honest po dito? Okay? Amen. Okay? So marami po tayong mga akala po natin, okay lang to, basta masaya ka, ay okay na yun. Okay? Pero marami po palang mga kasiyahan, akala po natin ay nagbibigay po din po ng kasiyahan sa Diyos, pero ganun po pala, hindi naman po pala nakapagbibigay ng kasiyahan. He convicts us of sin. Tama po? Siya po yung nagbibigay po sa atin ng conviction na, huwag mo nang gawin yan. Okay? Yung mga sasabihin mo, pigilin mo na yung bibig mo. Okay? Tama? Dahil siya yung kapangyarihan na nasa sa atin. So He is already present throughout the world. Okay? Bago pa lamang po likhain ang mundong ito, the Holy Spirit is already present. Kaya po napakahalaga that we should always acknowledge Him as God the Holy Spirit. Alam niyo po, in Genesis 1:2, the earth was formless and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surfaces of the waters. Okay? So the Holy Spirit is already active during the creation. So doon pa lamang, nung wala pa pong forma ang mundo, wala pa pong mga puno, wala pa pong mga dagat. Okay? Sabi po nila, ang mundo raw po is formless. Ibig po sabihin ng formless, hindi po siya bilog. Hindi rin po siya kudrado. Okay? Wala siyang korte. So, sabi po ng iba pong mga Bible scholars, they said that it was covered with ice. Okay? Balot daw po ng yelo. Kaya nung tinawag ng Panginoon na let there be light, ay unti-unti yung ilaw po, di po ba? Yung ilaw nagme-melt po siya ng ice. Unti-unti po nagkaroon po ng korte. And then the Holy Spirit, sabi dito, He brings order in our chaotic universe. Siya rin po yung nagbigay po ng ayos doon po sa ating po magulong kamunduhan. Kaya po, it's very, very important for us to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Amen? At alam ko na kahit na naman pong magulo sa buhay ninyo ngayon ay kayang ayusin ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Hallelujah. And then, He was hovering over the surface of the water. And I believe that every problem that you are facing right now, He has a solution. Meron po siyang solusyon sa inyo pong mga problema. Some of you may be covered right now with doubt. Maaaring iba sa inyo, balot na balot pa rin ng iba pong mga pagdududa, balot ng takot, balot ng pag-aalala, balot ng kadiliman. Wala kang gabay, hindi mo alam kung saan ka tutungo, kung saan ka pupunta. And then, and the Holy Spirit can fill your empty cup. Okay, nice. Ang Banal na Santong Espiritu ay kaya niyang punuin your empty cup with love. He can fill your empty cup with joy, with peace, and with hope. Amen. Hallelujah. Sabi pa, ligligin mo ngayon katulad, sabi, pupunuin ka ng Holy Spirit ngayong araw nito. Okay? With faith, He can fill you with faith. He can fill you with power. Amen? Because God didn't give you a spirit of fear. Sabi po, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng fear, doubt, but God have given you the spirit of power and of a sound mind. Binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan na paglabanan ano pa mga bagay na kumakalaban sa iyo. So if you are facing right now some challenges, kung meron ka sino po may mga challenges sa buhay? Okay? Okay? There is going to be a breakthrough. Amen? So get ready for your breakthrough. Sige, ligligin mo yung tatlong kanta. Sabi mo, get ready for your breakthrough. Okay? Amen? Hallelujah. So yun po sa atin. How many of us wants real change in our... Sino po dito talagang gusto nyo magkaroon ng pagbabago? Okay? Tandaan po natin palagi, ano po?
when you want real change, expect that there will be real challenge. Okay? Meron po challenge, hindi po pwedeng mawala ng challenge. Ang demonyo po, hindi po yung matutulog, okay? Na manalo ka lamang sa iyong buhay. Pero pagka nananalo ka, doon maraming kumakalaban sa iyo. Amen? Kaya kung marami kang mga problema, may problema ka sa pera, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa kalusugan mo, humanda ka dahil magbe-breakthrough ka na. Amen? Sige mo, lakpakan na si Lord. Kaya po, natuwa po ako po dito sa mga paper na yung isa humihiwalay, tama po? Sabi ko, don't go with the world flows. Huwag ka lang nakiayon sa mundo. Okay? Go where the Spirit flows. Amen? Umayon po tayo ng ayon sa banal na santong Espiritu. Okay? So you may be having challenges right now in your job, in your family, in your relationship, in your health, in your finances. Okay? So wag po nating intindihin yan because you are already a winner. Siguradong ikaw ay mananagumpay na. Amen? Hallelujah. Kaya ang demonyo, kung meron po mga demonyo ng kahirapan, demonyo ng sakit, amen, wala pong panalo yan. Kaya mong pagtagumpayan ang mga bagay na yan. Amen? Praise God. So, alam niyo po, ang demonyo po, ang trabaho po niyan ay magnakaw. Tama po? Okay? He will steal your joy. Nanakawin po niya ang iyong kagalakan kung di ka maingat. He will make you feel abandoned. Yung parang mararamdaman mo, ano ba yan? Parang wala na yata akong kakampi sa buhay ko ito. Parang nag-iisa na lang yata ako. And then He will whisper into your ear. Meron po siyang ibubulong sa iyong bibig na kung saan ay para kang hindi ka na, praise God. Okay, nagulo. Okay, praise God. Okay? And then, praise the Lord. Okay. Tama ba tayo? Nandito ba tayo? Okay. Napalayo na tayo. Sorry po. Okay. Praise God. Oh. Praise the Lord. Okay, sorry. Praise God. Tapos na kagad. Okay. Praise God. Bago kasi yung aking clicker eh. Okay, praise the Lord. Okay, praise God. Hallelujah. Talagang meron talagang challenge. Amen? Okay. Kaya po napakahalaga. Ano po? So, meron po siya ibubulong sa isipan mo na kung saan ay parang lumayo ka na. Wala na, hindi ka na mahal ng Diyos. Okay? So, wag po natin panawalaan ang kasinungalingan ng demonyo sa ating bubuhay. So, isipin po natin palagi, ang Biblia po, hindi po tayo iniiwan. He always leave clues. Palagi po siya nagbibigay po ng mga tanda para po tayo maging matagumpay sa ating bubuhay. Gawin po natin ang ginawa po ni Haring David. Ano po yung ginawa po ni Haring David? Sabi po niya, do not banish me from your presence. Wag po natin hayaan na mawalay po tayo sa presensya po ng Diyos. And don't take your Holy Spirit from me. Di po ba? Minsan po ganyan po ang sinasabi ng wala na, hindi ka na mahal, Lord. Di ba? Iniwan ka na. Kaya, bumalik ka na sa dati. Anyway, wala namang silbi ang buhay mo. Amen? Pero wag po kayo maniniwala. Sabi dito ni Haring David, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Kasi po ang nais po ng demonyo na tayo po yung maging pasaway. Katulad po niya. Okay? Kaya po minsan tayo po ay kanya pong niloloko, inaalis niya po yung ating pong kagalakan. Pero gawin po natin ang sinabi po ni Haring David, restore to me. Sabay-sabay nga po na sabihin, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. One more time, and make me willing to obey you. And make me willing to obey you. Okay? And then sabi nito, create in me a clean heart, O God, and renew a loyal spirit within me. Amen? Meron pong kanta po niyan, di po ba? Recreate in me a clean heart. Oh God, wala ako sa tono, ano po? And renew the right spirit within me. Okay? So ano po ibig ko sabihin ng clean heart? Ang ibig ko sabihin ng clean heart, it talks about our motives. Ano po ba talaga yung motibo po natin every time that we go to church? Okay? Ano po ang motibo po natin when we are giving our offering? Ano po ang motibo po natin when we are worshiping God? Ano po ang motibo po natin every time that we are praying, every time that we are helping other people? Okay? Alam niyo po ba, God acts from the highest, purest motives and expects us to do the same. Ang motibo po ng Diyos ay napakalinis, napakadalisay, at nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon din po ng ganong klase ng motibo na katulad po niya. And God's supreme motive is the honor of His name. Tandaan po natin palagi, ano po, ang pinakamataas na motibo po ng Diyos ay para po sa karangalan ng Kanya pong banal na
pangalan. Amen? Kaya we keep on worshiping God, worshiping His name. Patuloy po natin siya pinupuri sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong katapatan, sa Kanya pong kabanalan. We keep on worshiping Him. Sabi dito, but I have spared for you for a purpose, to show you my power and to spread my fame throughout the earth. Okay? So meron kang layunin, kapatid. Hindi ka nabubuhay para lamang kumain, matulog, okay, magtrabaho, mag-church. Meron kang purpose. Ano po yung 5 purpose po ng ating pong buhay? Sabihin ko lang po, you were planned for God's pleasure. Nilikha ka para sa kasiyahan ng ating pong Diyos. Yun po yung ating pong pag-worship. Okay? And then number 2, you were formed for God's family. Nilikha ka para sa isang pamilya. Okay? Kaya po we keep on baptizing. Kasi po, when you first born again, nung na-born again ka, you became a believer. Pero nung magpabaptize ka, you became a belonger. You need to belong to a family. Kinakailangan ikaw ay maging kabilang sa isang pamilya. Okay? And then number 3 po, number 3 purpose, you were created to become like Christ. Okay? Ikaw ay nilikha para maging kamukha ni Kristo. Okay? Hindi para maging kamukha ni Chris Aquino. Okay? Okay? Po, you will become like Christ. Yun po yung ating pong discipleship na kung saan kaya po tayo patuloy na nag-aaral na para tayo po ay maging katulad po ng ating po Panginoong Jesucristo. And you were shaped for serving God. Ikaw ay nilikha para magsilbi sa Diyos. Hindi lamang pagsilbihan mo ang iyong sarili. Okay? Kaya po ikaw ay narito sa church nito. Kaya nga po tinawag na worship service. Hindi po tinawag na worship sitting. Okay? Ibig sabihin, meron po tayong dapat na gagawin. And you were also made for a mission. Okay? At ano po yung inyong pong mission? Ano pong mission po ninyo? To spread my fame throughout the earth. Okay? Ang mission po natin, ano po? Para pasikatin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mission po natin is to make Jesus famous. Okay? Hallelujah. Sige, digdigin mo nga yung katawa. Sabihin mo, I will make Jesus famous. Okay? And always remember, brothers and sisters in Christ, that giving God the glory should be our highest motive in life. Sabi po dito, whatever you eat or drink, kung ikaw man ay kumakain, ikaw man ay umiinom, kinakailangan nagbibigay ka ng kalulatihan sa ating pong Diyos. Whatever you say or do, ano man ang sinasabi mo, ano man ang ginagawa mo, binibigay po natin ng kalulatihan sa Diyos. Do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. Okay? Patuloy po tayo nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Hindi lamang po yung bagay na magaganda, maging yung mga bagay na pangit na ating po nararanasan ay atin din pong pinagpapasalamat. Dahil inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na yun para ikaw ay tumibay. Inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na yun para ikaw ay magdepende lamang sa Kanya. Inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na yun para hindi ka maging mapagmataas, mapagmayabang. Amen? Para ikaw ay palaging nagpapakumbaba sa Kanya. Kasi kung ikaw ay nagpapakumbaba, ikaw ay Kanyang itataas. Amen? Hallelujah. Sige, palapakan mo na si Lord. Hallelujah. Kaya yung ating po mga talents, hindi lamang po para sa, alam niyo po, lahat po ng Pilipino, talentado. Okay? May talent ka, kapatid. May talent ang bawat po sa atin. Hindi lamang po sa pagsayaw, hindi lamang po sa pagkanta. Okay? Alam ko na marami po kayong mga talents. At kinakailangan lamang po nating mai-discover at atin lamang po, Panginoon, ipaalam mo sa akin kung ano may mga talent ko at para maialay ko rin po sa inyo. Alam niyo po, pagka yung mga bagay na hindi po natin ginagamit, nawawala po. Naano niyo po ba yun? Kahit na yung mga bahay ninyo, kung wala nakatira, hindi po ba mas madali pong maluma kung walang nakatira? Tama? Kaya minsan nagbabayad pa tayo ng tumitira. Libre na nga bahay niya, binabayaran mo pa. Okay? Para hindi po masyadong masira. Kaya yung ating po mga gifting, sabi po sa 1 Peter 4:11, ano po, do you have the gift of speaking? Sino po dito yung marunong magsalita? Okay. Then, speak as though God Himself were speaking through you. Mangusap ka na parang nangungusap ang Diyos sa pamamagitan mo. Do you have the gift of helping others? Meron ka bang kakayanan na tumulong sa iba? Okay? Do it with all your strength. Sabi, do it with all the strength and energy that God supplies. Okay? Alam niyo po ba, pagka ginagamit niyo po yung inyo pong energy, ang inyo pong lakas sa pagtulong sa kapwa, lalo kang susupply ng Panginoon ng energy.
Amen? Hindi ka mauubusan ng energy, hindi ka mauubusan ng lakas. Amen? Kaya napakahalaga that whatever God gives us, ito po ay ginagamit po natin para po sa Kanya pong kaluwalhatian. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. And then all glory and power to Him forever and ever. Amen. So, mga kapatid, pure motive is essential for acceptable worship. Ang ating pong motibo ay napakahalaga po para po sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pagsamba, sa pagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Okay? So meron ba mga, do we have worshipers in this place? Amen. Hallelujah. So, can we give God a loud shout of hallelujah? Pwede mo ba natin gawin yun? 1, 2, 3. Hallelujah! Okay, and then glory to God. 1, 2, 3. Glory to God! Amen, amen. Napanak mo na si Lord. Okay, praise God. Okay, so wala nang natutulog ngayon. Okay, okay. Alam niyo po ba, and also, do you know that wrong motives will also hinder answers to your prayers? Pagka mali po yung ating pong motibo, yun po yung nagiging dahilan ng hindi po pagsagot ng Diyos sa ating pong mga panalangin. Kaya po, palagi po tayo nagpapalinis sa puso. Lagi po tayo nagpapalinis ng ating pong puso para magkaroon po ng kasagutan ang lahat po ng ating pong mga panalangin. And then, ano po ba yung nagagawa po ng Holy Spirit? The Holy Spirit enables us to hate what is wrong. Okay? Nagkakaroon na po tayo ng kapangyarihan na kamuhian kung ano yung mga bagay na pangit. Okay? So, hate what God hates. Kamuhian po natin yung mga kinamumuhian po ng Diyos. And then, ang kasamaan should be avoided. Kung alam mo na masama magchismis, masama manira ng kapwa, masama na hindi magpatawad, masama na magkaroon ng hinanakit, masama na na hindi tayo mag-church, okay? Masama na hindi po tayo magbasa ng ating pong Bible, okay? Masama na kung saan-saan po tayo na yung sarili lamang po natin yung ating pong iniisip, kinakailangan iwasan na natin. Okay? Alam niyo naman siguro kung ano yung tama at mali. Tama po? Okay? Hindi na po natin kinakailangan na palagi po tayong palalahanan sa mga bagay ito. Sabi po ni Haring David sa Psalms chapter 1, di po ba? Do not walk in the counsel of the ungodly. Okay? Huwag po tayong lumakad ng ayon sa nilalakaran ng mga masasama. Okay? Be a tree planted in the rivers of water. Paano po tayo magiging parang puno na nakatanim palagi sa isang tubigan na kung saan ay hindi ka manunuyot. Okay? Hindi ka palagi kang fresh na fresh. Okay? Na kahit na hindi ka naglagay ng kung ano-ano sa mukha mo, fresh na fresh pa rin ang itsura mo. Okay? Bakit? Kasi ikaw ay nasa piling ng Panginoon. Paano po yun? That He keeps on meditating His Word day and night. Then number 2, evil is to be rebuked. Okay? Ang masasama, dapat ito ay nire-rebuke. Pinalalayas, tulad ni Elijah. Elijah rebukes Ahab. Si Elijah, siya po isa pong propeta. Nirebuke niya po si Ahab ng ano po? Dahil sinasabi ni Ahab na siya yung troublemaker. Pero actually po, si Ahab yung troublemaker. Okay? Na kung saan, ayan, nirebuke niya dahil hindi siya sumusunod sa Diyos. Hari pa naman siya at nirebuke siya ni Elijah. Bakit? Dahil kung ano-anong mga ginagawa po niyang mga Diyos-Diyosan at yun ang kanya pong sinasamba. And then even the Lord Jesus rebuked Peter. Okay? Sabi ni Peter, Panginoon, kahit na saan ka pumunta, ipagtatanggol kita. Okay? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, get away from me, Satan. Sabi niya, you are a dangerous trap. Okay? Na kung saan tinitingnan mo lamang bagay sa human perspective, pero iba ang paningin ng Diyos sa mga nangyayari. Amen? Hallelujah. And then, praise God, all who fear the Lord will hate evil. Tandaan po natin palagi, if you are really, sino po dito ang mga anak ng Diyos? If you are really a child of God, you will hate evil. Kamuhian po natin kung ano po yung mga masama. Okay? Kaya yung katabi mo, hindi po masama yan. Kaya dapat ay mahalin mo yan. Okay? All who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption, and perverse speech. So, sabi mo nga sa katabi mo, hindi na ako magre-reklamo. Okay? Sa kabila, hindi na ako mamimintas.
Okay? Hindi na ako magmamarites, Marisol, Marichu. Okay? Amen? So, mga kapatid, it's very important for us. Sabi po dito, we hate evil, therefore we hate pride and arrogance. Alam niyo po, paano, ano po ibig sabihin po ng pride? Ibig po sabihin ng pride, yung wala kang, hindi ka nagdidepende sa Panginoon. Hindi ba ba? Ikaw na yung nagkamali, gusto mo, ikaw pa yung hihinga ng sorry. Okay? Amen? At yung pride is, you need help from God, pero hindi ka humihingi ng tulong sa ating po Panginoon. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Hingi ka sa tulong sa Panginoon, and then at saka ka gumawa. Okay? Nang magagawa mo. Amen? Amen. Nandiyan po ba tayo? Okay, praise God. And then, sabi dito, and then the Holy Spirit empowers us to love what is right. Ang banal na Santong Espiritu, binibigyan niyo po tayo ng kapangyarihan para mahalin po kung ano po yung tama. So, sa araw na ito, you did what was right. Okay? So, yung sa katawag, ginawa mo ang tama sa araw na ito. Kaya hindi ka tatamaan sa Panginoon. Okay? You come to worship God. You come to give Him thanks. You come to praise Him. Okay? You come to hear the word of the Lord. You come in the house of God. And it pleases God. Ikaw ay pumunta sa gawain ng Panginoon at siguradong ang Diyos ay natutuwa sa kalangitan. Sabi sa Bible, sa John 3:21, but those who do what is right, come to the light so that others can see that they are doing what God wants. Kaya po yung pagpunta pa lamang po natin sa lugar na ito, alam niyo po, meron na pong nagmamatsyag po sa inyo. Okay? At yung mga nagmamatsyag po sa inyo, one day, makakasama nyo rin yan sa gawain ng ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Napakahalaga po that we should always seek what God wants in our life. Napakahalaga na malaman po natin kung ano po talaga yung palaging nais ng Diyos sa ating pong buhay. Yun po yung ating po palagi pong inaalam. At God, what does God want? Ano po talaga yung gusto ng Diyos? God desires honesty and truth. Nais ng Diyos na tayo po yung maging honest po sa Kanya at tayo po yung maging totoong tao. Okay? And then, God wants us, God wants loving obedience. Hindi naman po tayo sumusunod ng para po tayong mga robot, tayo po sumusunod po sa Kanya dahil meron po tayong pag-ibig sa Kanya dahil naramdaman din natin ang pag-ibig niya sa ating mga buhay. Amen? And then, ano pa po ang nais po ng Diyos? God desires love for one another. Nais ng Diyos na hindi lamang po siya ay mamahalin po natin, mamahalin din po natin ang atin pong kapwa. Amen? Kaya sabihin mo ni sa katabi mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love na love pa rin kita eh. Okay? Amen? Okay? And then, God desires high moral standards. Okay? Hindi kung ano yung ginagawa ng mundo ay gagawin mo rin. We should set our standards. Sabi dito in Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Okay? So pagka nakikita nila na bumabait ka na, nagbabago ka na, nagiging matulungin ka na, nagiging generous ka na, maging yung pong mga hindi po naniniwala sa Panginoon, ay sila rin po nagbibigay po ng kapurihan sa ating po Panginoon. And then the Holy Spirit brings freedom. Okay? It is the Spirit of the Lord who brought Israel out of Egypt. Alam po natin yan, di po ba? Na kung saan ang Espiritu po ng Diyos ang naging dahilan para po makalaya ang mga Israelita sa Ehipto, papunta po doon sa lupang ipinangako. Okay? And then God set us free to be His own. Tayo po ay niligtas ng Panginoon, tayo po ay pinalaya po niya para po tayo ay maging Kanya. Okay? Hallelujah. Sige nga po sabay po natin sabihin, ako ay pag-aari na ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi po kung hindi ang Diyos ang magmay-ari sa inyo, iba ang magmamay-ari sa inyo. Tama po? Kaya it's very important for us to be owned by God. Kasi kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, then ang kalangitan ay bukas sa iyong buhay. Di ba ba? God can freely flow His blessings, His favor into your life. Amen? Kaya napakahalaga that we should be free doon po sa kaaway po ng ating pong Diyos. Okay? And then, for the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So ano po bang freedom ito? Ano po bang kalayaan ito? Is freedom from sins. Kalayaan sa kasalanan. Okay? Kasi if you are still in sins, alam niyo po ba, para ka lang nilalaro ng kaaway sa kanya pong mga palad.
At ayaw natin na tayo po napaglalaruan ng kaaway sa kanya pong palad. Amen? Nais po natin na tayo po ay nasa palad po ng ating pong Diyos. Amen? Na kung saan tayo ay palagi po niyang iingatan, tayo ay palagi po niyang aalagaan, na tayo ay palagi niyang aalagaan. Okay? And then ano pa po? Freedom from past hurts. Okay? Kalayaan doon sa mga sakit na ating po naranasan. Sa ating pong kamatayan, mga sakit na ating po naranasan doon sa mga taong nag-betray sa atin, nandaya sa atin, nangutang, hindi na tayo binayaran. Okay? Freedom from curses, kalayaan sa sumpa. Sino po dito yung gustong maging malaya sa sumpa? Alam niyo po, we are a cursed generation. Whether you like it or not, we are cursed. Okay? Bakit po? Dahil po sa kasalanan ng ating po mga ninuno. But I declare today that you are already free from all the curses. From generational curses. Amen? Hallelujah. That you are blessed in Christ forever. Amen? Hallelujah. And then, ano pa po? Freedom from sickness. Alam niyo po, minsan po yung sakit na mamana pa po natin yan sa ating pong mga ninuno. Okay? Ay, ang lola ko, diabetes ang kinamatay niyan. Okay? Yung nanay ng lola ko, diabetes din kinamatay niyan. Okay? And then yung nanay ko, may diabetes din. Okay? Ako mamamatay din ako sa diabetes. Sabi mo sa katabi mo, cancel. Hindi mangyayari sa akin yan. Okay? Amen. Hallelujah. And then, freedom from poverty. Kalayaan sa kahirapan. Hindi po totoo na pagka pinanganak ka mahirap, mamamatay ka na mahirap. Hindi po totoo yun. Okay? Dahil ikaw ay kay Kristo Jesus na, kaya kanyang palayain sa anumang kahirapan. Amen? Kahit kailanman, hindi ka na uli mangungutang. Amen? At kung may utang ka man, mababayaran mo na yan. Okay? And then ano pa po? And then freedom from even death, sa kamatayan, kalayaan sa kamatayan. Alam niyo po ba that we are born to die? Tama po? But now, since we are born again, we are born to live. We are born to live forever in eternity with God. Pero, paano, Pastor? Ba't hawa? Paano, Paano, Pastor? By being with the presence of the Holy Spirit at all times. Okay? So, magitan. Kaya po is very important for us, whether you are at home, palagi po nating imbitahin ang Banal na Santong Espiritu sa ating puntahanan. Sa trabaho ka, invite the Holy Spirit to speak to you. Invite the Holy Spirit, you converse with the Holy Spirit, makipag-usap ka sa Kanya. Okay? That is how we will be empowered by the Holy Spirit. Amen? Tayo'y malaya na dahil sa Banal na Santong Espiritu. Amen? Sige, ligligin mo ngayon katabi, sabihin mo, mamalaya na tayo. Okay, amen. Praise God. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord who is the Spirit, sabi dito, and the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Okay? So what does the veil symbolize? I mean, noon po yung tinatanong sa sarili, ano ba yung ibig sabihin ng velo? Okay? The veil symbolizes, ito po yung demonic covering of our spiritual eyes. Ito po yung tumatakip sa ating pong spiritual eyes, na kung saan hindi po natin nakikita yung katotohanan, hindi po natin nakikita yung ating pong kapahamakan, hindi po natin nakikita yung kasinungalingan ng kaaway sa ating pong mga buhay. Okay? Kaya ngayon, ito po ay naalis na. Ano po? So mga kapatid, what is the goal of Christianity? Ano po ba talaga yung goal natin? Bakit ka ba na-born again? Bakit ka na-born again? Bakit ka na-born again? The goal of Christianity, mga kapatid, is very, very visible. Sabi ito, to make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Okay? Kaya we have a task to do. Meron po tayong trabaho na gagawin sa bawat araw. Okay? At ang prayer po natin ay palaging ito, that we may become more and more like you each day. Okay? So, ang tanong ano pa, how can we become more and more like Christ? Paano ba tayo magiging kamukha ng ating po Panginoon sa Kristo? Okay? Keep on showing up where the presence of the Holy Spirit is. Palagi ka dapat naroon. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, ay dapat palagi kang naroon. Okay? And always keep on abiding in Jesus. Keep on abiding in the presence of the Holy
Spirit. Okay? And then, praise God. And then the Holy Spirit gives us assurance about life and death. Siya rin po yung nagbibigay po sa atin ng kasiguraduhan na kung saan, after this life, saan tayo pupunta? After this life, saan ba talaga? Okay? Gives us assurance that we will live pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Okay? Amen? Halos sabi mo sa katabi mo, mabubuhay kang muli. Okay? Kaya po, bakit? Kaya nga po napakaganda ng ating pong dito. Wow, ang ganda nito. He lives. Okay? We live because Jesus lives. Tayo mabubuhay dahil ang ating pong Panginoon na sinasamba ay buhay. Amen? Hallelujah. Si Buddha na natili pong patay, si Muhammad na natili pong patay. Pero ang ating pong Panginoong Hesus, siya po ay namatay at muling nabuhay. Amen? So how to be empowered by the Holy Spirit? Paano ba tayo magkakaroon ng kalakasan nagmumula sa kanya pong kapangyarihan? Paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan na nagmumula po sa kanya? Of course, we should always be coming to the source of empowerment, which is who is the Holy Spirit. Number 1, cleanse your heart. Palagi po tayo magpalinis ng ating pong puso. I-check po natin yung ating pong motibo. Check po natin, palagi po natin alalahanin ang purpose ng ating pong buhay. Ang purpose po ng ating pong buhay is what? To worship, to fellowship, to belong to a family of God. And then number 2, to be discipled, para po maging kamukha po tayo ng ating pong Panginoong Kristo. Tama po? And then number 2 po, desire earnestly, hate what God hates, and love what God loves. Kamuhian po natin yung mga bagay na kinamumuhian po ng Diyos at mahalin po natin yung mga binamahal ng Diyos. Okay? And then God hates sins. Tama po? God love righteousness. Nais ng Panginoon na tayo pong lahat ay maging mapagmahal sa katuwiran at sa mga bagay na tama. And then number 3, always be with like-minded people. Palagi po tayo makihalubilo doon po sa iisang isipan po natin. We have one purpose. Meron po tayo isang layunin. We have one goal to become more and more like Christ each day. That we can be empowered by the Holy Spirit. And then the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Okay? Nasa sa inyo na siya eh. Okay? Kaya lang kinakailangan, we should always be stirring up. Palagi po natin siyang binibigyan ng kaluguran. We will never grieve the Holy Spirit. Paano, pwede po ba na minsan ay para bang gutom ang ating pong espiritu? Pwede po ba mangyari yun? Na minsan palagi po siyang uhaw? Pwede po ba mangyari yun? Pwede. Okay? Why? Paano natin inuuhaw, ginugutom ang madalas santong espiritu? By not praying, by not talking to Him, by not feeding Him with the Word of God. Pagka hindi po tayo nag-church, hindi po ba para bang may malaking kulang sa inyo pong araw pagka hindi ka nag-church? Tama po ba? Okay, so it's the same thing. Kaya po, ganun din po, pagka hindi ka kumain ng 3 beses sa isang araw, di ba gutom na gutom ka? So it's the same thing with our spirit. Kung hindi mo pakakainin yan, ay siguradong yan ay magugutom, yan ay mauuhaw. And then, ikaw na ginugutom ang espiritu, makikita mo na lang yung sarili mo, minsan dali-dali mong mabugnod, dali-dali mong mainis, dali-dali mong magtampo, dali-dali mong maghinanakit. Amen? Amen? Ikaw sa pa ba ako dito? Okay. Kaya po napakahalaga that we should always be filled with the Holy Spirit. So ilan po sa atin dito, you believe that the Holy Spirit is in you? Okay? So, ano pong gagawin po natin? Continue to hate what is wrong. Continue to love what is right. Don't abuse your freedom. Huwag po nating abusihin yung ating pong kalayaan. Okay? Gamitin po natin ito para bigyan po ng kaluwalhatian, bigyan ng kaluguran ng ating po Panginoon. Then as you continue to dwell in the Holy Spirit, you can rest assured that you will be empowered to live a blessed life and reach the fullness of your destiny. Amen? So ilan po sa araw na ito yung gusto ninyo magkaroon kayo ng empowerment from the Holy Spirit? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ito ngayon. Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace. Because you trust in Him, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God. Just want to thank you, Holy Spirit, for reminding us that you are our comforter, that you are our teacher, that you are our guide,
Without you, we are powerless. Maraming salamat dahil sa umagang ito ay muli mo kaming tinuruan, O Diyos, para ikaw ay amin pong palaging hanap-hanapin. Lord, I pray, Lord God, sa sino man po na narito, Lord God, who is suffering from any kind of sickness, internally, Lord God, or externally, sakit sa ulo, sakit sa likod, sakit sa mga buto, Lord God, rayuma, high blood pressures, low blood pressures, heart failures, heart disease, diabetes, cancer, tumor. Panginoon, I just pray, Lord God, for healing right now. Ganun din po, Panginoon, kung sino man po yung nanonood online. We speak, Lord God, the same power, Lord God, of healing sa kanila pong mga buhay at this very moment. In the name of Jesus. Hallelujah. I speak, Lord God, deliverance, kalayaan, Panginoon, for unforgiveness, kalayaan, Panginoon, sa mga hinanakit, for bitterness, kalayaan, Panginoon, hallelujah, sa mga sugat na likha ng masasamang salita na narinig, mga bad experiences, O Lord, just continue to heal them right now in the name of Jesus. And I pray that everyone in this place will be completely healed by your power alone. Hallelujah. Hallelujah. Father God, I even pray, Lord God, I speak, Lord God, favor. I speak, Lord God, hallelujah, blessings. I speak, Lord God, abundant provisions. Doon po, Panginoon, sa mga nagkaroon po ng mga NPLs. Doon po, Panginoon, sa umaharap, Lord God, sa mga financial challenges na kanila pong buhay, yung mga palagi pong kinakapos. Just continue, Lord God, to give them the wisdom, the knowledge, the ability, Lord God, to control what can be controlled. And then to give them, Lord God, financial IQ, Lord. Hallelujah. And management sa kanila pong mga resources upang hindi na po maulit ang mga mali, Lord God, na kanila pong mga nagawa. Father God, we just want to thank you, Lord God, for the presence of the Holy Spirit in this place. We believe, Lord, that you can empower each and every one of us to live a life that is worthy of your calling. Lord, we want, Lord God, to become more and more like you. But it is impossible without the empowerment of the Holy Spirit. Fill us today, Lord God, to the overflow, that truly we may live for you from this day on forward until the day that you take us home.